Isa sa mga lalaki, si Joel, ay napatingin sa bintana at nanigas. May nakita siyang aninong mahaba, nakayuko at nakasilip. Ngunit ang higit na nagpatayo ng balahibo niya ay ang dalawang mapupulang mata na nakatitig sa kanila mula sa labas, hindi kumikurap at parang inaamoy ang hangin. At mula sa labas, may boses na mahina pero malinaw na narinig. Maaasim, mabango, malapit na. Pagkasindi muli ng lampara, nawala ang anino pero ilang sandali lang ay may narinig silang pagaspas sa itaas. Hindi ito tunog ng ibon, mas mabigat, mas mabagal at mas nakakatakot. Kinabahan ang lahat at nagpasya silang ilipat si Aling Mila sa kapilya kung saan mas maliwanag at maraming tao. Habang naglalakad sila sa makitid na daan papunta roon, ramdam nila ang presensyang umiikot sa itaas nila. Tuwing hihinto sila, may maririnig silang pagaspas sa may kawayanan at minsan ay bigla ang malakas na pagbagsak sa lupa na hindi nila makita ang pinanggalingan. Sa may tulay, may narinig silang isang malakas at mabigat na thud. Nang tingnan nila ang lupa, may bakas ng paa, mahahaba ang mga daliri, matutulis ang bawat dulo at parang pinaghalong paa ng ibon at tao. Walang nagsalita, pero alam nilang hindi iyon normal. Pagdating sa kapilya, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Hindi na sila sinundan ng kung anuman ang nasa kadiliman. Kinabukasan, pinuntahan nila ang lugar na pinanggalingan ng tunog. Nandoon pa rin ang bakas sa lupa, malinaw at sariwa. Ayon kay Lola Perla, hindi yan ibon, hindi yan paniki. Yan ang nilalang na lumalapit kapag may buhay sa sinapupunan at may ilaw na pumapatay sa dilim. Ilang linggo ang lumipas at ligtas na nanganak si Aling Mila. Ngunit hanggang ngayon, ayon sa mga taga-Kormidal, tuwing may buntis, may lindol o may maririnig na pagaspas sa bubong sa kalaliman ng gabi, may gumagalang nilalang sa tabako na hindi dapat makita ng tao. Sapagkat kapag nakita mo siya, hindi ka na raw makakalimot. Ako si Leandro, 17, taga Bicol. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Akala ko lahat iyon ay imbento lang para takutin ang mga bata. Pero may isang gabi sa buhay ko na nagbago ng lahat. Isang gabing hanggang ngayon ay